Isang pribadong eskwelahan sa Aceh, Indonesia. Dalawa ang kinakantang pambansang awit. Ang isa rito, pambansang awit ng kapitbahay nitong bansa, ang Pilipinas. Paano nangyari na ang dalawang arkipelagong pinaghiwalay ng dagat at mga isla ay pinag-isa ng iisang awit? Bakit nila ito ginagawa? Yan ang ating aalamin. Simula na naman ang pasukan. Tuwing sasapit ang flag ceremony, kinakanta ang lupang hinirang. Habang nakalapat ang kamay sa kaliwang dibdib at nakatingala sa pambansang bandila bilang pagkilala sa ating pagka-Pilipino. Sa katunayan, sa ilalim ng Republic Act No. 8491 o the Flag and Heraldic Code of the Philippines, maaring makulong ang isang tao kapag magulo o walang galang itong kumikilos habang inaawit o pinapatugtog ang pambansang awit ng Pilipinas. Nangangahulugan na ang ating bandila at pambansang awit ay dapat irespeto, pero nasasawalang bahala ng modernong mga mag-aaral na Pilipino ang tunay na kahulugan ng kanilang pag-awit. Hindi na araw-araw ang pagkanta ng awit, hindi lahat kinakanta ito ng buong puso. Subalit ibahin natin ang mga banyagang mag-aaral sa Sukma Bangsa Schools. Sa isang video kasi ng kanilang flag ceremony, matapos nilang kantahin ang kanilang pambansang awit na Indonesia Raya o Indonesiang Dakila, sunod na tinugtog sa piano ang tono ng lupang hinirang. Malakas ang kanilang naging pag-awit. Malinaw ang bigkas nila ng mga liriko na parang tunog Pilipino. Isang bagay na hindi naging mahirap sa kanila dahil buhat sa wikang Austronesian ang Tagalog na siyang pinagbatayan ng ating wikang pambansa.